Hello guys, it's Morena Inday here. Yes, I'm back and I'm back. For today's video, mga ka-insay, mga kamorenang insay. Ayan, kami ay naimbitahan sa isang birthday ng aming isang kaibigan dito sa Taichung. Yes. Kasi syempre malayo sa kanila at kami ay pupunta doon. Of course, ano pa ba? 'Di ba? Ayan. Umpisa pa lang ng mukha, hindi ko na alam kung haggard na ba o ano. Basta yan yung mukha namin. Pagpasensyahan nyo na. Tapos ayan guys, pagkababa namin, syempre naglakad kami dahil hindi kami magdadala ng sasakyan for today's video. Dahil maglalakad lang kami papunta ng MRT dito sa Taichung. Yes, MRT kami at malapit lang naman, nilalakad lang. Syempre, hindi naman siya kalayuan. Kaya yan, for the exercise ang mga person. Diba? Katatapos lang dyan nung bagyong Gamey ba? Tawag doon. Oo. Nanalasa sa ibang lugar. Pero this sa amin dahil may mountain at hindi naman siya gaanong naapektuhan. Malakas lang na hangin-hangin, ganyan, syempre. Pero hindi naman siya totally naapektuhan ng Taichung. Yan, kaya pasalamat tayo sa ating ang tawag doon, ating kabundukan, our forest. Basta yun. So guys, sa Pinas, sa amin, may bundok din. Ayun. Pagkatapos nun guys, nandito na kami sa MRT dahil walang laman ng aming mga ang tawag doon, yung ay, sus, nakalimutan ko na naman ng sus, ang matanda talaga. Basta yan, yung card na yan. Para makapasok, diba? Ganyan. Pero sa Pinas lang din, may card. Ganyan. Tapos, ayun, sumakay na kami dyan. Ay, syempre. Escalator na kami dyan. At ayun, lumipat kami sa kabila para doon kami sumakay. Kasi doon sa kabila is papuntang Beitung Station at dito naman is papuntang HRS pala. HRS yun yung speed basta sa Taichung Station na yun, yung napakabilis na train, na bullet train tawag nila. Ayan, dumating na din for 6 minutes na paghihintay. Ayan, di ba, bilis, for 6 minutes lang nandito na. Ayan, syempre sumakay na kami at ang kailangan dyan, huwag kang harang sa daanan kasi tsaka ang train na to, diba, napakaganda, napakaliwalas, hindi masyadong crowded kasi mabulas lang ang transportation, diba, ang arte-arte ko, diba, basta naintindihan nyo na yun guys. Ito, at on the way na kami papunta doon kasi galing kami ng Wenshin station, papunta kami ng Paris Park. Basta yun, dito sa may bandang IKEA na yun. Ayun, dito na kami sa IKEA at dyan na naman kami sasakay ng bus na 83 papunta doon. Diba? Ang bilis lang guys. Galing kami ng Taichung City. Ayun, pupunta kami ngayon doon sa dating pinagtatrabuhan ko. At dito kami sasakay kasi may bus dito papunta doon. Yan yung sakayan ng mga kabayan natin dito papuntang IKEA to kanilang company, ganyan, or company to IKEA, ganyan, diba? Bilas-bilas na ng transportation guys, hindi naman siya tas ayun, maghihintay ka ng bus, syempre by oras yan. Ayun, saglit lang naman, ilan lang naman hintay namin, mga 20 minutes ganun. Hindi naman siya kainit kasi mahangin naman, kaso nga lang yung hangin niya is mainit para sa atin, hindi siya siguro sa sobrang taba ko guys, hindi ko na nararamdaman yung lamig, panay init na sa katabaan. Cheers, okay lang yan, at least maganda. Cheers. Ayan guys, syempre nakasakay na kami at nandito na kami sa bus. Ayan, syempre for the video ang person ang Inday at dahil malapit lang naman ng ilan lang minuto, mga 20 minutes 20 minutes, pakatagal naman yun, basta saglitan lang for
ang biyahe namin, diba? Pero mabilis-bilis na rin kasi kahit konti lang kami, ayun, diba? Nagta-travel pa rin. Hindi guys, sa Pinas kailangan punuan, pero dito hindi. Kasi may oras-oras sila dyan. Ayun guys, nandito na kami sa pupunta namin at lalakarin lang namin yung kanilang bahay. Alam nyo guys, ayan. Dati itong nasa side ko, yan nakikita yung building. Dati maliit lang, hindi pa yan, nag-umpisa na yun, malapit na matapos. Kasi sa bahay namin, Chares, yung pinapagawang bahay, magiging tahanan namin guys. Mas nauna pa yata yan kasi yun. Hindi ko alam bakit ang tagal. Siguro sobrang nila, parang safe, iba yun. At ayun, nilalakad namin kasi sabi ko nga malapit lang. At ayun guys, andito ako, syempre nagluto pa kami dyan, pero hindi ko na siya na video dahil busy ang mga person sa pagtulong. At ayun, nag-umpisa ang party. Iyan po yung aming baby na celebrant, 1 years old, si Aviana. At ang kanyang parents, yes, half yan guys. Kagaya ko, Chares, hapat. Basta yan, super cute ng aming baby celebrant, diba? Mermaid na mermaid. At yan yung kanilang kauglian bilang isang Taiwanese or diba ganyan din yung mga Chinese, ganyan sila mag-celebrate ng first birthday nila. Kailangan ganyan, may mga ginagawa pa ganyan, pero yan yung nakakatuwa kasi ang cute. Ang mahal ng yan guys, ng rent, pero okay lang basta yung celebrant at ang kanyang parents ay masaya, okay na yun. Pero ganyan sila mag-celebrate, yung may ganyan, nilalakad, napalakad yung baby sa ang cute nga niyan. Sabi ko, cute naman ito, pinaggagawa sa akin. Siguro sabi ng bata, kung ano pinaggagawa niyo sa akin, kagigising pa lang. Charis, yan, kagigising lang kasi ng baby. Kaya ayan, naninibago. Tingnan mo kung sino-sino na. Sabi niya siguro, ano to mga sungot na to at nandito sa... Kasi hindi sanay yung bata na maraming mga bisita. Ayun. Kasi nga, sila lang na mag-asawa at kanyang ina ang nakatira dyan. Pero dahil birthday niya, ayun, marami siyang nakikitang tao. Hindi pa lalabas. Pero ayan guys, yan yung umpisa ng kanyang celebration. Yan, ganyan. Diba may ganyan mga Chinese, ganyan, o mga Taiwanese. Yung parang may gagawin silang kababalagan. Charis, hindi siya kababalagan, kundi parang traditional, nila. Pagka nag 1 years old ang isang bata dito. Or sa ibang, sa China ganun. Basta ganun, mga Chinese. Hindi ko lang alam sa iba, basta ganyan. E tayo naman kasi mga Pinoy, basta nag-birthday, may lechon, may ikado, eputara, ay sus mo ganyan, basta yun. Diba, may party. Wala nang pala sa ganyan. Kung ano yung gusto ng bata paglaki, yun na yun. Pero sila, ayan, dun sila nagbe-base sa gagawin ng bata. Ayun, diba? Ang unang ginawa, syempre, pinahawak yung isang batingting dyan sa kanyang ina at hawakan naman ng bata yung batingting, ganyan. O, syempre, papahawak yan sa bata, pero matagal yun. Kasi nga yung bata nag-recover, nag-a-adjust. Nasa yan, tinulungan siya ng kanyang father para batingtingin ang kanyang doll, diba? Yan yung ginagawa na first sa kanilang tradition yan. Batingtingin, paingayin ang kailaliman ng katahimikan. Ano ba? Ang gulo. Basta yon, batingtingin ang kampana. Kampana ng... Pasko na pala yun. Hindi pala yun. Charis lang guys, baka ma-assert kayo. Pero yon, pinatingting ng baby ang hawak ng mama. At pagkataas nun, syempre, bibigay nila yung gulay kung anong gusto ng bata. Diba? Pinapapili pa kung gulay o kung gusto niya ng ano ba yan, yung
bawang, chicken. Tatlo lang naman yung pinapili. Pero in fairness sa batang to, siguro mahilig sa gulay. Ganyan talaga pagka sabi nga ng isang expert na, hindi ko lang kung doktor ba yun, basta sabi niya, pag ang bata daw ay pwede nang kumain, ayun, ang unang ipapakain daw is mga gulay. Yung na blend na mga gulay, ganyan, kagaya ng broccoli, tsaka carrots, or squash, or ganyan, potato, sweet potato, ganyan. Pero hindi siya sweet, pero basta nilalaga bago i-blend para siya, smash para hindi siya matigas. Para makain ng bata, syempre. Ayun, yun yung unang papatikim daw. Para hindi pagdating ng araw, hindi yung matamis na masarap sa kanyang panlasa. Dapat yung gulay. Tapos ayun, ayaw niya ng mga chicken, ayaw niya ng pera, ayaw niya ng bawang. Basta ang hinawakan niya ng matagal dyan is yung onion. So means gulay. Diba? Kaya kailangan talaga tayo mga parents tayo mga kilang ina ay dapat ay ipakitin natin sa mga ating mga anak yung masustansya. Charis na ganun ang unidad. Pero iyon, totoo naman yun, diba? Totoo naman na dapat yung gulay yung unang natin. Ako nga gulay. Gulay lang sa bakuran yung natikman ko, wala na. Hindi na ako nakatin mong soup. Kaya masarap sa akin yung mapait. Pero hindi yung medicine, guys. Pero yung ampalaya kasi ang favorite ko. Kaya favorite ko yan. Kahit anong klaseng luto ng ampalaya. Diba? Kahit dahon man yan o bunga. Basta ampalaya. Ayun. Favorite ko, diba? Mas masustansya yung cherries. Pero totoo naman. Masustansya talaga ang ampalaya. Ba't napalaya ako? Dito nga tayo sa video. Basta yun, guys. Pagkatapos yung pinahawak. Yun. Hindi ko na alam kung ano yung pinahawak dyan, guys. Basta yun. Gulay talaga yung hinawakan niya. Inayawan niya lahat. Basta meron yung gulay. Gulay siguro ang favorite na kinakain niya. Tapos yung next na naman, syempre, ang ginawa kinuha nilang coordinator dyan. Basta yung ni-rent nilang nag-a-assist dyan is, ayun, parang gagapang o pipili yung bata kung ano yung 3 or 4 na magiging soon to be magiging magiging trabaho niya, ganyan, kung saan siya magaling. Pero ang fairness sa batang to, apakatalino, diba? Apakatalino ng bata na to. Pero ayun, hindi pa natatapos, guys. Pinabatingting pa ng isang beses ang kanyang berlalo, yung bell na yan. Pero yung tatay yung nagbebel dyan kasi siyempre bata pa yan, hindi pa siya marunong, diba? Kaya kailangan i-guide ng magulang. Yan, hindi na charis yan, pero totoo yan. Kailangan talaga pag bata pa, i-guide talaga ng mga magulang para paglaki or pagka kaya na niya yung sarili niya, alam na niya yung ginagawa niya. Siyempre, ganun talaga ang pero kahit na tumatanda tayo, pero nandyan pa rin ang ating mga magulang para mag-guide sa atin. Diba? Ganun yan. Basta yan, ayun, ayaw niya talaga ng chicken kahit anong ulit-ulitin mo, kahit nga yung gold na ayaw niya. Pero yan, nag-umpisa na at kinuha niya yung unang book. Ibang talino. Tapos ang sunod na kinuha niya dyan is yung ang tawag dun yung kinuha niya book, tapos yung compass ba yun or compass, tapos yung parang abacus, parang gano'n. Yun. Kaya ang sa kanya accountancy na mahilig mag-travel. Ganon, tsaka mahilig magbasa, kaya naging accountancy, parang ganon na, diba? Ang talino ng bata. Yung fairness sa kanya, diba? Yun yung kinuha niyang 4, pero yung 3 lang talaga, yung 3 unang kinuha niya yung pasok dyan, kasi namili siya ng
pinapili siya ng 4 pero ang kukunin lang dyan is yung 3. Kaya ayun, yung nakuha niya yung libro, tapos yung abacus, tsaka yung traveler compass. Ayun. Kaya yun yung nakikita na lang soon to be accountancy na siya. Yun yung basehan nila. Kasi yun yung tradition nila, diba? Ang ganda-ganda ng tradition nila, pero ang cute-cute. Pero syempre, pagdating ng araw, depende pa rin kung ano yung gusto ng bata. Hindi tayo yung magde-decide kasi syempre, hindi naman tayo yung mahirapan. Diba? Ganun yan. Kaya kung ano ang gusto ng mga anak, pag-aaral o gusto nila balang araw, yun ang sundin natin. Basta i-guide lang natin yung ating mga baby. Ayan, nag-advise ako, diba, kahit wala pong baby. Pero ayan, at least may natutunan tayo, diba, sa mga bagay-bagay na ganito. Pero ganito yung tradition nila dito sa Taiwan. Parang sa China lang din, sa Chinese tradition. Ayun, dahil tapos na ang program, and syempre lafangan ng mga person. Yan yung simpleng handa lang ng celebrant kasi hindi naman sila sanay sa mga gaya nating maraming pagkain, mga imputido, ganyan. Sa kanila, simpleng celebration lang kasi family lang naman. Wala namang kapitbahay na pupunta dyan, kundi family and friends lang. Diba? Kami-kami lang din. Kaya kunti lang. Kaya ayun, yan yung naganap dito sa first birthday ni Aviana Hu. Ayun, yung anak ng aking ading at ang kanyang asawa dito sa Taiwan. Kaya ayun, sa lahat ng nagsusupport sa akin at sa mga hindi na nagsusupport sa aking YouTube channel, thank you pa rin kasi at least you tried to be part of my YouTube channel, to my YouTube life. Ayun guys, pero ayun, thank you so much. Ayun, tapos na, umuwi na kami at pagpasensyahan nyo ng aking mukha dahil haggard na ang person at hindi na siya maganda. Hindi na maganda, pero pagod na kasi so late na, anong oras na din yan kami nakauwi. At ayan, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta pa rin sa aking YouTube channel at sa mga nanonood at sa nagsa-share at sa mga nagko-comment kanya. Thank you so much and God bless us and